Nakabantay ang Commission on Elections sa ilang lugar sa Mindanao dahil sa mga napapaulat na karahasan na may kaugnayan sa halalan. Samantala, reklamo ng vote buying laban sa CWS party list isinampa sa COMELEC habang si Erwin Tulfo may panibagong disqualification case sa komisyon. Si Margot Gonzalez magbabalita live. Margot. Yes, Troy, magandang gabi. Inihayag ng COMELEC na may pagsipan ng kaso doon sa mga election-related violence dyan sa bahagi ng Bangsamoro area, partikular sa bahagi ng Cotabato City at Maguindanao. Binabantayan na ng COMELEC ang lugar ng Maguindanao dahil sa insidente ng karahasan. Kamakailan ay nasugatan sa isang shooting incident si re-electionist Dato Piang Vice Mayor Omar Sumama habang nagsasalita ito sa isang local event sa Barangay Magaslong, Maguindanao del Sur. Wala pong duda, wala na pong ifs and buts, yung po yung sinabi ko pa kahapon. Election-related violence po yan. Basta sa kasalukuyan, any violence directed against a candidate, an incumbent official, is always election-related. Aaminin ko po, Maguindanao, talaga may problema tayo. Maliban dito, marami pa daw election-related incident ang nai-report sa COMELEC na hindi pa nakakarating sa media kung saan damay din ang mga bata. Inoobserbahan din ng komisyon ang bahagi ng Cotabato. Binalita naman ng COMELEC na naghain na ng murder case ang kanilang Sulu Provincial Supervisor matapos din itong mabiktima sa shooting incident sa Zamboanga kasama ang kanyang kapatid na sa kasamang palad ay hindi daw nakaligtas sa insidente. Dilinaw naman ng komisyon na wala pa silang nailalagay na lugar sa ilalim ng COMELEC control dahil sa karahasan pero maaaring maraming lugar daw ang mailagay sa red areas mula sa orange category. Sa naunang datos, nasa 38 lugar ang inilagay sa red category. Pero kung kinakailangan daw ilagay sa kontrol ng komisyon ng isang lugar dahil sa sunod-sunod na karahasan, gagawin daw ito ng COMELEC. Hindi po kami magkadalawang isip na maglagay sa COMELEC control ng isang area para lamang siguraduhin na ang mga kababayan nating botante ay maayos na makakaboto at walang takot sa kanilang pagboto. Kasi ang iba po dyan, tinatry talaga magkaroon lang ng konting napansin ba? Madami po kanyang papansin and therefore mag-create ng mga ganyang klaseng senaryo. Ang sinasabi natin sa PNP ngayon, kinakailangan may maaresto tayo dito. Gusto naman ng COMELEC na mawala na ang lahat ng private armed groups at ang posibilidad ng pagkakaroon ng mga kandidato ng public armed group. Ang nakakalungkot, kapag may public armed groups, yung bang mismo naka-uniforme pa ang magagamit para lang ipanakot sa tao, ipangharas ng tao, ipanakot sa mga kalaban. Samantala, patuloy namang nakatatanggap ng reklamo ang COMELEC pagdating sa diskwalifikasyon ng mga kandidato sa darating halalan. Kamakailan lang, sinampahan ng disqualification case ang Construction Workers Solidarity o CWS party list dahil sa umunoy pamimili ng boto matapos mamigay umano ng kotse sa isang event sa Batangas. Ang ngayong araw na ito ay maaari na siyang ma-raffle sa isang division ng COMELEC at pagkatapos mag-raffle niyan ay mag-i-issue ka agad ng corresponding summons para pasagutin yung mismong party list na yan. Ngayong araw naman muling nakatanggap ng panibagong petisyon para sa diskwalifikasyon ng COMELEC laban kay Erwin Tulfo dahil sa issue ng political dynasty. Bago ito, may naisamba ng parehong reklamo laban sa mga Tulfo na kasalukuyang nasa first division na ng COMELEC. Sa Lunes ay asahan na raw na may ilalabas na disposisyon ng dibisyon hinggil sa kaso gaya ng kung dapat ipagpatuloy o ibasura ang mga kaso laban sa mga Tulfo. Sa ngayon, nasa mahigit 200 disqualification cases ang nakapending sa COMELEC at nais ng komisyon na bago pa ang halalan sa May 12 ay mairesolba na ito ng poll body. 84% po ang disposal rate kasi ng COMELEC sa kasalukuyan. Mabilis po kami nakakapag-dispatch ng mga kaso. Ito po ay unprecedented sa ating pong kasaysayan. Ang plano kasi talaga ng COMELEC bago mag-eleksyon, lahat ng kasong pending sa amin dapat madesisyonan. Samantala, nais din ng poll body na hindi na makatakbo sa halalan ang mga kandidatong naideklara na ng COMELEC bilang nuisance candidate. Sana magkaroon ng batas. Sana. Number one, i-criminalize ang pagtakbo bilang nuisance candidate ng mga deterrence. Talaga pong sinasadya in bad faith. Number two, sana pag-declare ka ngayon nuisance, permanent yung declaration. Kasi nangyayari po, isang kandidatong lokal nagpabayad, nuisance, kasi pangalan. Tapos nabayaran o kaya naman nag-back out for whatever reason. Pagkatapos biglang tatakbo na naman sa susunod. Wala na pong katapusan.
Samantala, Troy, yan nga patuloy yung pag-monitor ng COMELEC doon sa buong security ng buong Pilipinas pagdating dito sa darating na election sa May 12. Maging yung mga pag-asikaso sa iba't ibang petisyon na nakapwede ngayon sa COMELEC at doon sa mga COMELEC rules na kailangan daw masunod ng mga ng bawat isa sa atin at mga COMELEC rules na dapat masunod ng mga kandidato sa panahon ng eleksyon. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, balik sa iyo, mga kapanan. Maraming salamat, Margot Gonzalez, para sa iyong balita.